Nehemiah chapter 9 verse 6. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Magandang araw. Ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang cosmological argument. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God exists outside the time, space, and matter. Ang panahon po, espasyo at material na mundo ay may hangganan at nagbabago. Pero yung ating Panginoon Diyos po ay walang hanggan at hindi nagbabago. As a creator po, o as a God na lumalang sa langit at lupa sa mga bagay at na nakikita natin at hindi natin nakikita, o yung mga lahat ng things or non-living things na nag-exist sa ating real space o real time ay ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung ano po yung limitation na meron dito sa mundong kinatatayuan natin sa space, sa universe o sa galaxy na kinatatayuan natin ngayon, hindi po lilimit dun yung ating Panginoon Diyos. Wala pong hanggan yung kanyang existence at hindi po ito nagbabago. Pinapakita po neto na yung kanyang kadakilaan at pagiging higit sa lahat ng nilikha dahil wala po siyang limitasyon. Kaya kaya niyang makita yung simula at katapusan ng lahat ng bagay ng sabay-sabay at kaya niyang gumalaw sa anumang bahagi ng kanyang nilikha ng walang hadlang. Pinapakita po nito na yung kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat, o yung tinatawag po nating omnipotent sa English. Kasi pag omnipotent po, lahat ng imagination o kahit hindi saklaw ng iyong mga isip ay kaya niyang gawin. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At siya po ay omniscient o nasa lahat po ng dako, o ay omnipresent rather. Sa lahat po ng dako, sa lahat ng ginagawa natin, kahit feeling natin din tayo nakikita ng ibang tao, andun po palagi yung ating Panginoon Diyos kasi nga po siya po ay omnipresent at siya po ay all-knowing o may ganap na kaalaman sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang nilalang o sa kanyang nilikha. Kaya yun po ay tinatawag na omniscient sa English. Lahat po ng kapangyarihang yan ay meron yung ating Panginoon Diyos, yung omnipotent, kaya niyang gawin lahat ng kanyang gusto, yung kahit hindi saklaw ng imagination natin, at nasa lahat ng dako siya ng kapaligiran natin, o lagi siyang nandito sa ating tabi kasi nga po siya po ay omnipresent at siya po ay omniscient, siya po ay all-knowing. Lahat ng nangyayari sa kanyang nilalang ay alam niya. At ganun po makapangyarihan ang ating Panginoon Diyos. Kaya kung ano man po yung limitations na meron o na-apply dito sa ating mundo o sa ating galaxy, sa ating universe, ay hindi po nililimit nun yung ating Panginoon Diyos. Kasi nga po as a creator, lahat po ng limitation na yun ay parang, alam mo yung parang hindi ko ma-explain na maayos, parang cheat code ng kung naglalaro po kayo ng mga games, yung mga ganun. Kapag yung naka-cheat code ka, alam mo yun, yung kahit hindi saklaw ng iyong imahinasyon ay kaya mong gawin. Pero sobra-sobra pa po yung kayang gawin ng ating Panginoon Diyos doon, dahil ay nga po siya po yung omniscient, omnipotent, and omnipresent. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God is the source of all existence. Dahil ang ating Panginoon Diyos po ang pinagmulan ng lahat ng pag-iiral, nangangahulugan po na wala pong ibang pang mas dakila o mas mataas sa Kanya. Ang lahat po ng bagay, kabilang po yung mga tao, tayo pong mga tao, yung mga hayop, kalikasan, at maging mga spiritual na nilang, pati po yung mga universes and galaxies, ay nakasalalay sa Kanya para sa kanilang patuloy na pag-iral. Kung wala po ang ating Panginoon Diyos po, ay lahat ng yon ay will turn into devastation o pagkasira. Kaya ang kung hindi po, sorry na nawala ako sa focus. Kaya kung hindi po dahil sa ating Panginoon Diyos o dahil sa kanyang kapangyarihan, lahat po ng sinabi ko kanina ay mawawala.
pinapakita rin po nito na ang ating Panginoon Diyos po ay hindi nilikha, kundi siya mismo yung unang sanhi. Siya po yung first cause ng lahat ng bagay. Walang nauna sa kanya at wala rin anumang bagay na maaring umiral nang hindi niya nilikha o pinahintulutan. Kaya nga po, kapag nagkakaroon tayo ng problema, ganun, huwag nating isipin na parang porket tawag dito, pinahintulutan niya ng ating Panginoon Diyos ay parang bad tawag dito, masama na, kasamaan na. Maaring pinahintulutan lang yun ng ating Panginoon Diyos dahil gusto niya tayong i-test at gusto niya tayong bigyan ng lesson na alam niyang hindi pa natin o yun pa yung kahinaan natin at yun pa yung need nating develop. Sorry guys, medyo lutang tayo ngayon kasi nga po wala pa tayong tulog at magdamag po tayong nag-spend ng time para mag-edit ng mga video na kailangan natin dahil meron po tayong filmmaking na kabilang po sa ating major subject at bawal pa natin yung ma-miss dahil po kapag wala yun ay babagsak tayo at pag babagsak tayo po wala tayo sa CLCC. Mabalik tayo sa ating pangatlong katuruan at ang pangatlong pong katuraan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampoy. God is an all-powerful and an eternal God. Ang pagiging all-powerful po ng ating Panginoon Diyos, yung omnipresent, omniscient, omnipotent, ay nangangahulugan na kaya niyang gawin lahat ng bagay ayon sa kanyang kalooban. Walang anumang limitasyon sa kanyang kakayahan mula sa paglikha ng buong sanlibutan hanggang sa pagpapanatili ng buhay ng bawat nilalang na kanyang nilalang o ginawa. Samantala po, ang pagiging eternal po ng ating Panginoon Diyos ay nangangahulugan na wala siyang simula at wala rin siyang katapusan. Hindi siya sakop ng panahon at dahil bago pa man ito nilikha, umiiral na po yung ating Panginoon o nag-i-exist na siya without time, without the existence of galaxy, universes, earth, yung ganun, etc. Kaya yung mga bagay po sa mundo ay may hangganan. Pero ang ating Panginoon Diyos po ay nananatiling pareho kahapon, ngayon at papakailanman. Kaya sa kabuuan po, pinapakita po nito na ang ating Panginoon Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, kundi siya rin yung walang hanggang tagapamahala ng lahat ng kanyang likha. Lahat po ng nilalang, kabilang po lahat ng hukbo ng langit ay sumasamba sa kanya bilang pagkilala sa kanyang walang katulad na kapangyarihan at walang hanggang kalikasan. Yun lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.